Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 13, 2024, Sabado sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 6, verses 1 to 7. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sabado na naman at patapos po ang ating ikalawang linggo ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Muli, ang paalala sa atin sa pagpapatuloy po ng mga gawain ng mga apostol na magpahayag ng mabuting balita na magpapalalim ng pananampalataya ng mga tao at kumikilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. So, may paalala din po ulit, ang nagtatag ng ating simbahan walang iba kundi si Jesus. At ito ay pinagpapatuloy lamang ng mga apostol. So, hindi ang mga apostol ang nagtayo o nagtatag ng ating simbahan. Ang kanilang pananampalataya ay nakaugat sa ating pong Panginoong Jesus sa kanyang mga aral at mga turo. At dito po ay gaya ng mga nagsisimulang mga komunidad, ay nagkakaroon din at umuusbong ang ilang mga concerns na dapat na tugunan ng yung realidad na nangyayari. Maalala nyo po nung unang bahagi nung Lunes, narinig natin na ang mga alagad, ang mga sumusunod kay Kristo bilang isang komunidad na nagsisimula, pinagsasama-sama nila ang kanilang mga ari-arian, pinagbibili ito at pinagsasama-sama ang mga pagbilhan at ipinamamahagi ang pinagbilhan. Iniaalay sa mga apostol at ang mga apostol naman ay ibinabahagi ito ayon sa pangangailangan ng bawat miyembro ng komunidad. Pero dito po, sabi nga, may mga ilan sa mga Helenista ang nagrereklamo dahil may mga ilang balo ang napapabayaan, ang hindi naasikaso dahil nga ang mga alagad ay abala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung kaya, nagtalaga ng ibang mga mangangasiwa na tutugon sa mga pangangailangan ng komunidad. So, ganun po, yung isang maliit na komunidad, habang lumalaki ito, mas makikita na mayroong mga pangangailangan na dapat din tugunan. So, hindi lang basta spiritual, maging yung physical na pangangailangan ay kinakailangan din matugunan ito. Kaya naisipan nila na bukod sa mga alagad ay magtalaga na ng ilang mga mangangasiwa. So sila po yung titingin para sa pangkabuhayan, habang ang mga apostol naman, ang mga alagad ay magpo-focus doon sa kanila pong pagtuturo, sa kanila pong spiritual na pamamahayag ng salita ng Diyos. Kaya dito sa panahon natin ngayon, sadyang ang simbahan ay hindi lang misa, ang simbahan ay hindi lang salita ng Diyos, kundi ang simbahan ay
tumutugon din sa ilang mga pangangailangan katulad ng kapag may mga miyembro o parishioner na nangangailangan ng gamot o nagkasakit, kailangan ng pampaaral, kailangan ng pag may mga susunugan, ay hindi ito pwedeng ibaliwala o isang tabi ng lingkod ng simbahan. Kaya meron tayo sa simbahan, hindi lang yung pare ang kumikilos. Meron tayong mga council, meron tayong mga ministries and organizations na umuusbong base siyempre sa pangangailangan ng isang komunidad. So merong mga nagkakaroon ng problema sa buhay pag-aasawa, kung kaya umusbong itong marriage encounter, couples for Christ, merong mga komunidad na medyo matamlay, kung kaya't nagkaroon tayo ng mga charismatic groups, meron tayong mga lectors and commentators para sila din yung tumutulong na magpahayag ng salita ng Diyos, may altar servers, lay ministers, mga MBG, na mga naglilinis ng ating simbahan, mga kolektora. So ito po ay unti-unti naman na nade-develop, unti-unti na nakikita yung pangangailangan na tugunan, yung kabuuan, para mas maging kumbaga holistic yung approach ng simbahan natin. So kaya nagkakaroon po nito ilang mga itinatalaga o pinipili para pangasiwaan yung ilang mga ministries. Kahit nga sa atin po, sa mga dioceses o archdiocese, meron mga opisina, meron na rin tayo mga, ngayon, umuusbong yung social media, kaya nagkaroon tayo ng social media ministry, nagkaroon tayo ng youth ministry. So, marami pa pong iba at siguro talagang meron pang uusbong base nga po sa karisma, base sa pangangailangan ng bawat simbahan. Kaya shout out po sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga sarili para tumulong na maitaguyod ang gawain ng simbahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.